Mga idol, sa pagkatalo nga pong muli ng Golden State Warriors sa kanilang huling game laban sa Sacramento Kings, ni-real talk nga po sila ni Kendrick Perkins. Siya naman ang ating unang pag-uusapan dito at aalamin na sasamahan ko na rin ang balitang pagkuha ng New York Knicks kay Jordan Clarkson at ang inilabas na good news ng Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell. Kaya mga idol, tara, simulan na natin yan. May pagkakataon na nga sana mga idol ang Golden State Warriors na manalo sa kanilang game ngayong araw kontra sa Sacramento Kings. Ngunit dahil nga sa nagawang pagkakamali at turnover ng kanilang superstar na si Stephen Curry sa huling segundo ng fourth quarter nang hindi niya sadyang mabitawan ng bola, natalo pa nga po ang kanilang team 133-134. Kaya dahil nga sa kanilang pagkatalo, napako pa nga po ang Warriors sa ika-12 pwesto sa Western Conference na merong hawak na record, 19 wins, 23 losses. At kasabay nga po niyan, binabatikos na naman ang kanilang team ng ilang mga NBA analyst katulad na lamang ni Kendrick Perkins. Ayon nga po dito, halos wala nga daw alam na plays ngayon ng Golden State Warriors kundi mag 3 points katulad na lamang ng nangyari sa kanilang huling mga segundo ng laban sa Kings kung saan bagamat man isang puntos lamang ang lamang ng Sacramento, sinubukan pa ni Stephen Curry na lumayo at gumawa pa ng 3-point imbes na sumalaksak sa ilalim ng basket. Kaya yan nga ang mismong dahilan ng kanilang mga pagkatalo at bakit hanggang ngayon nananatili pa rin sila sa ibaba ng standing. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang pagkuha ng New York Knicks kay Jordan Clarkson. Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin, isa pa rin talaga ang kababayan sa mga players ng Utah Jazz na binabalakan nga po nilang i-trade ngayong season. At simula nga po nang maging available si Jordan Clarkson sa trade market ay iba't ibang mga kupunan na ang nagkaka-interes sa kanyang serbisyo katulad na lamang ng New York Knicks na nangunguna ngayong team na makakakuha sa kanyang serbisyo. Bale, gusto pa rin naman nga po ng Knicks na palakasin pang lalo ang opensa at mapalalim ang kanilang bench, kaya sasakto nga dito si Clarkson sa mga malalarong idadagdag pa nila sa kanilang lineup. Habang dito naman tayo dumako sa ating huling storya ngayon sa balitang inilabas na good news ng Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell. Matagumpay nga po mga idol na naipanalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Chicago Bulls 141-132 matapos magtala ng double digit points ang kanilang 7 manlalaro sa pangunguna ni D'Angelo Russell na kanyang 29.4 assist sa kanyang 10 out of 18 shooting sa field goal at 8 out of 30 naman sa 3 points. Bukod nga po sa larong ito, nag-average na rin naman si D'Angelo Russell ng 27.8 points, 6.4 assist a game sa kanyang 57% shooting sa 3 points sa nakalipas na 5 laro, which is napakataas nito. Ika nga'y unti-unti na ngang gumaganda ang kanyang rhythm at ang pagbabalik confidence sa kanyang mga laro sa kabila ng nagsilabas ang trade patungkol sa kanya. Kaya dahil nga po sa ipinapakitang performance nito, ibinulgar nga po ng isang Lakers insider na tuluyan na nga pong nagbago at nagdadalawang isip na ang front office patungkol sa pag-trade kay D'Angelo Russell. Ayon nga po dito, binabalakan na nga po ng Lakers na gawin itong untouchable sa trade market. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig, binabawi na nga po ng kanilang team ang kanilang plano noon na pag-trade sa kanya matapos lamang magsunod-sunod ang kanyang magagandang performance. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng Solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.